May I ask your age? I am 18 years old. When did you start drinking alcohol or smoking? When I was broken, and I think when I was siguro no, ginagamit kong drinking even pag socialized sa mga kaibigan. So, what specific situation or emotion na nakati-trigger sa'yo when it comes kapag nagiinom ka? Siguro dito ko nararamdaman if lalo na pagkasama ko ang friends ko, yun, naging comfortable ako na pagkasama ko sila, and siguro that is one of my comfort zone if I was drinking alcohol siguro kung doon ako na yun, naging comfort zone ko siya pag ako ay nalulungkot, breakdowns, lalo na sa pag-academic failures, mga ganito. Saan ka naman natutong mag-inom? Siguro natuto ako mag-inom, and sa mga nakikita ko sa environment ko, siguro na nature, sa my nature environment, and siguro sa may mga friends ko na ito yung siguro yung problems na rin kumbaga sa problems ko na lang din, kumbaga yung drinking alcohol, yun ang naging ano ko para maging masaya, para mag-out of ko doon sa mga problems ko. Na-influence ka ba or ikaw mismo yung nagtuhok na mag-inom? Siguro I think I influenced, I'm not neutral siya kasi na-influence ako ng mga kaibigan ko na mag-inom na ito ang gamitin ko para mag-out of sa comfort zone ko. But sa sarili ko, siguro yun na lang din ang naging ano ko na dahil sa para maiwasan ko or makalimutan ko ang problems ko na hindi naman dapat, natutunan ko mag-inom ng alak, and siguro yun lang din. Ano naman yung mga symptoms na nararamdaman mo when it comes kapag nagiinom ka? Ano yung mga nafe-feel mo? Ganon. When I drink alcohol, there have so many sometimes. Like, lalo na pag no more drink na. So, kumbaga nagda-drunk na ako or yun na ako. Mga symptoms niya pag ako is, kumbaga, nawawalan ako sa sarili ko, tapos ang init ng katawan ko parang, tapos kumbaga, yung paligid ko parang nag-iikot, ganun. Tapos, yun, naging kawalan. Kailan mo balak or stop or ipagpatuloy mo pa? Hindi naman kasi siya, hindi ko naman siya kasi issue talaga. Nag-drink lang ako ng alcohol if I have a problems, academic failures, depression, anxiety, and even though I have a problems in myself and my family. So, siguro pwede ko siya ma-stop. Ma-stop yung pag-drink ko ng alcohol every time or every day na napiisip ko. Pero if I have a problem, siguro yun na lang din ang naging kasanayan ko para mag-out sa comfort zone. Yun lang. Okay. Ano yung pwede mong sabihin sa mga youth when it comes sa mga tawag niya? Bisyo? Ano mang gusto mong sabihin sa kanila? Siguro, if I have a voice to say, to speak, or I have the opportunity or the privilege to speak, to be a spokesperson, siguro I want to use it na hindi sagot ang pag-iinom or pagbibisyo ng mga drink alcohols or even though mag-smoke, even though sa mga drugs and
take ng drugs. Siguro, pag may problems tayo, siguro gamitin natin ang kumbaga, lumapit tayo sa mga nakakaalam, makausapin natin ang parents natin, if I have parents, and sa mga friends natin na dadalhin tayo sa tamang landas, hindi tayo dadalhin doon sa vision na dapat hindi natin na-encounter na bata pa tayo, or we are, if we are teenager or young adult pa. So, sa mga kabataan na gusto kong sabihin sa inyo na much better na without alcohol in your life, much better na siguro kung may mga kaibigan ka na dadalhin ka sa tamang landas, doon ka sumama, and they will do siguro sila inspired mo na rin ang sarili mo. Huwag ka magpadala sa problems mo, sa mga sa failures mo sa buhay, because that is challenge that you come up in your life, and that problems siguro gamitin mo yan siya para mag-strong, and you succeed in your life. And wag kang siguro hindi mo gamitin ang vision na yan, or ang pagdidrink ng alcohol or smoke para maging comfortable ka. Yun lang po. Okay, thank you! Ano po ba ang alias nyo o tawag sa inyong lugar? Tawag po nila sa akin sa aming lugar ay alias Jan. Ilang taon na po kayo? Ako po ay 26 na ngayon. Kung may bisyo po kayo, ano yun? Actually, dalawa lang yung bisyo na tinitake ko ngayon, yung alak and cigarettes. Kailan po at paano ka nagsimula uminom ng alak o manigarilyo? Nagsimula akong manigarilyo noong 17 years old pa lang ako. Ano po yung nagtulak o nagudyok sa'yo na subukan ng pag-inom o paninigarilyo? Sa paninigarilyo, out of curiosity lang. Then, sa alak naman, influence ng mga barkada. Sa inyong palagay, ano ang mga benepisyong nakukuha mo sa pag-inom ng alak o paninigarilyo? Sa paninigarilyo, wala tayong nakuhang benefits doon. Para sa akin naman, sa alak, meron ako nakukuhang benefits doon. Especially, ngayong college, napakaraming stress na hinaharap ng mga estudyante. Minsan, nakakatulong yung alak para sa sobrang stress, napapainom na lang ako ng alak para maging manhid sa lahat ng problems. Napansin mo ba ang mga negatibong epekto ng alak o sigarilyo sa iyong kalusugan o pamumuhay? Opo, dati, ang lakas-lakas ko pa sa mga physical activities. Ngayon, like for example ngayon, yung boses ko, humihina, parang yung lungs ko, mahina na siya dahil din siguro sa pag-take ng drugs, like what you say. Ano sa tingin mo ang mga paraan para maiwasan o matigil ang labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo? Siguro para sa akin, walang time or walang panahon para sa pagtigil ng drugs. Siguro nasa tao na lang talaga yun. Kasi karamihan sa tao ngayon, mahirap na talagang itigil yung mga ganong bisyo, especially kung yun yung nagbibigay sa kanila yun yung isa sa nagbibigay sa kanila ng inspiration. So ano po yung mga masasabi nyo sa mga gumagamit ngayon na nagtitake, na ano pa yung mga dapat nila gawin para maiwasan o para ma-prevent yung mga ganyang klaseng bisyo? Sa ngayon kasi, napakarami ng kabataan na mostly sa kanila, out of curiosity, dahil rin sa influence ng social media. So, hindi natin maiiwasan sa kanila na mag-try ng mga bagay-bagay na makakasama sa kalusugan ng tao. Pero, may magandang dulot naman sa social life nila. Maraming salamat po. So, hanggang dito na lang po ang aming interview sa'yo. Magandang araw po. Ano po ang alias nyo o tawag sa inyo sa inyong lugar? Ang tawag po nila sa aming lugar ay Ping Ping.
Ilang taon na po? Kasalukuyan ako po ay may edad na 21 years old. Kung may bisyo po kayo, ano po iyon? Naninigarilyo po ako at umiinom ng alak. Kailan at paano po nagsimula uminom ng alak or manigarilyo po? Nag-start, nakikita ko sa mga parents ko. Then, yun, meron ako mga kaibigan, sumasama sa kanila. And nakikita ko na ganun yung ginagawa nila. Na-influensyahan din dahil sa barkada. Sa iyong palagay po, ano ang mga benepisyo na makukuha mo sa pag-inom o pag-ninigarilyo? Parang ano siya, isa siyang laro, the more mo siya ginagawa, nakaka-addict siya. Sa isang araw, pag di ko nagagawa yung manigarilyo o uminom ng alak, parang hindi kompleto yung buhay ko. Parang ano siya nga, isang bagay na gusto-gusto mo talagang gawin. Napansin mo ba na may mga negatibong epekto ang alak or sigarilyo sa iyong kalusugan? Mayroon po, madalas ay nakakaranas ako ng pananakit sa ulo, nahihilo. Minsan may mga sakit din ako na iniinda dahil dyan sa pagsisigarilyo at pag-iinom ng alak. Ano sa tingin mo po yung magiging paraan para maiwasan o matigil yung labis na pag-inom po ng alak or paninigarilyo? Siguro ano siya, para maiwasan ang pag-inom ng alak at pagsisigarilyo, wag nang antayin na may mangyari pa na hindi maganda sa kalusugan ng tulad ko sa isang tao. Kailangan habang maaga pa, itigil na siya para hindi dumating sa point na magkaroon pa siya ng malubhang karamdaman. Ano po yung nafe-feel nyo nung nagte-take po kayo ng sigarilyo? Ibang klase kasi napipil ko dati, para akong nasa langit nung nag-take po ako ng sigarilyo, and pag umiinom pa ako ng alak, umiiba yung takbo ng utak ko. May mga bagay ako nagagawa na hindi ko nagagawa. May balak po ba kayong itigil ito? Gusto ko na rin na itigil talaga, pero napakahirap. Pero para sa kalusugan ng isang tao, kailangan na talaga siyang itigil din para hindi dumating sa point na yun nga, mapasama pa yung karamdaman ko. Ano po yung magiging advice nyo sa mga magte-take po ng mga sigarilyo, ng alak po? Advice ko sa magte-take ng mga sigarilyo at pag-iinom ng alak, siguro habang maaga pa, wag na nilang ipagpatuloy, dahil pag dumating sa point na may maramdaman sila, lahat ng ginagastos nila para sa bisyo na yan ay pag nagkaroon sila ng sakit, mahirap na talaga lunasan. Kaya habang maaga pa, kailangan tigil na nila. Maraming salamat po.